Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po ay pag-usapan natin. Ito nga pong i-file na first impeachment complaint. Laban nga po dito kay President Bongbong Marcos. Kita ninyo, oh. Yan. Sino ba yung mga nag-file? Sige nga, pag-usapan natin at kung ano yung kredibilidad nitong mga taong to. Bigla akong nalula eh. Kagigising ko pa lang, bigla akong, may nag-file! Talaga lang ha? Lalakas ng loob. Okay. The House received first impeachment complaint against President Marcos. So, okay. Sabi dito, the impeachment complaint against President Marcos has been officially filed with the House of Representatives over his alleged involvement in 2025 corruption scheme concerning program appropriation. So ang nag-file mga minamahal ay itong itong abogado na si Andre De Jesus. Kasi ganito 'yan. Kailangan lang dyan, mayroong isang mag-file mga minamahal ng complaint at kailangan mayroong isang mag-endorso. So, kahit sino naman, wala namang problema dyan. Hindi naman yan pwedeng sabihin ng house ay bawal. So, kahit anong mangyari, may mag-file dyan, diba, basta nasunod naman nila yung rules, i-accept yan ng house. Siyempre, madami pang pagdadaanan na process yan. Dadaan pa sila sa Justice Committee, diba, mag-hearing pa yan, kung may sufficient inform and substance. So, pagbobotohan pa din yan, diba, kung makareceive yan ng boto na, okay, sige, 115 votes, diba? So, madami pang pagdadaanan. Pero kasi, ano ba yung purpose? So, kung ba't nag-file itong mga to? At sino ba itong dalawang taong to? Ito, kita ninyo, zoom na nga natin mga minamahal. Yan po ay si Lawyer Andre De Jesus. Siya po yung nag-submit ng complaint, Monday morning. Dito nga po sa House Secretary General na si Cheloy Garafil. Tapos inendorso naman siya ni Deputy Minority Leader and Pusong Party List Representative Jet Nisay. Ngayon, na-research natin. Ako, madugo-dugong labanan to, mga minamahal. Natatawa ako. Sige, sino unahin natin? Sinong gusto nyo unahin natin, mga minamahal? Itong si, tawag dito, Deputy Minority Leader, Pusong Party List Jet Nisay, or itong si abogado? Sige nga. Si abogado daw muna bago si Kong. Okay, sige. Sino nga ba itong si abogado, mga minamahal? Itong si Lawyer Andre De Jesus, siya po ay isang abogado ng pastillas na inimbestigahan noon ni Loren Legarda ng mga involved doon, ay mga Chinese. Meron na nga ditong pag sinearch nyo yung attorney De Jesus, Andre De Jesus, yan, pag sinearch nyo yung Andre De Jesus, ang lumalabas dyan, lawyer, lawyer siya, ng reprimanded for leaving the court hearing without permission. So, habang nag-hearing daw, umalis daw, pero hindi na yan pinakinggan ng korte, kasi ang palusot niya naman, tumawag daw yung nanay niya. So, ang sabi ng korte dito, wag na natin alamin kung nagsisinungaling yan or hindi, basta tawag dito, hindi niya nauulitin yan. Ngayon, ito, a lawyer who left the hearing being conducted by Sandigang Bayan without seeking permission from the justice was reprimanded with a warning that repetition of the same offense would be dealt with more severely. Diba? So, ngayon, ano ba yung niya? Mga minamahal. Yung inaasikaso niyang kaso. Ito yon. Basahin natin. Hindi kasi pero at least binabasa ko naman sa inyo mga minamahal, no? Kahit medyo maliit dyan. Sige, basahin na lang natin. So, sabi dito, several official from the Bureau of Immigration or BI are facing violation of Section 3, Republic Act number 3019, the Anti-Graft and Corruption Practices Act for giving VIP
very important person treatment to the 143 foreign passenger from 2017 to 2020 allegedly for a fee of 10,000 each or a total of 1.43 million. So, sabi dito, the bribery scheme was named Pastillas because the foreign national were reportedly allowed entry into the country without undergoing profiling, screening, and checking. The bribe money would then be placed in a wrap that is used for the pastillas de leche triet. Oo, alam niyo yung issue ng ng pastillas. Oo, yan. Pastillas scheme. Siya po yung abogado. Ngayon, okay, isa din tong DDS, mga minamahal. Kasi, itong kanyang kasama na si, contractor, nabanggit na natin. Itong si Deputy Minority Leader Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ay isa palang contractor na pinakakasuhan ng ICI. Tingnan ninyo. ICI recommends RAPS versus 8 contractor tag in flood control mess. Ngayon, sino-sino ba yan yung mga nandyan? Nangunguna si Elizaldico. Ayan. Pangalawa, si Construction Workers Solidarity Representative Edwin Garjola. Pangatlo, si Ilonggo Representative James Ang. Pang-apat naman pala, si Pusong Pinoy. Diba, Party List Representative Jerny Jet Nisay. Dito nga po sa kanyang JVN Construction and Trading. So, meaning, ano ba yan? Sinisave mo na ba yung sarili mo sa posibleng hanash? Posibleng kasong mangyayari sa'yo? So ngayon, ano ba yung grounds nila for impeachment dito kay President Bongbong Marcos? Okay, sabi dito, an impeachment complaint. The first against President Ferdinand Marcos Jr. was filed on Monday before the House of Representatives over alleged graft corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. So ngayon, ano ba yung alleged nila? Okay, yung grounds is Attorney De Jesus cited as the grounds President's supposed order and enabling of alleged kidnapping and surrender of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Hoy, attorney ka pa man din, pero wala pan. Ulilinawin ko sa inyo yung Supreme Court wala pang sinasabi na kinidnap itong si Digong. Kung ang nagsasabi itong kinidnap si Sara Duterte, 'di ba? Si Topacio, yan, itong si De Jesus, wala pong katotohanan yan dahil ang Supreme Court wala pong sinasabi na kinidnap itong si former President Duterte. 'Di ba? Walang kinidnap. Okay, ano pa? Kailangan natin uminom ng tubig. Sabi dito, Jesus said this was carried out without a valid Philippine warrant. And despite the continued operation of the court, Marcos deliberately resorted to a foreign intervention and completely ignored domestic legal process. So, sa madaling sabi, mga minamahal, ang grounds ni President Bongbong Marcos is yung nag-order daw siya at kinidnap daw itong si former President Rodrigo Duterte. Beside pa dyan, mga minamahal, meron pa akong nabasa dito betrayal of public trust daw kuno. Ano pa? Alleged unfitness to serve. Ano pa? Oo, dahil sa drug addiction. Yan. Ano pa ba? Hinanap, unconstitutional daw. Ang dami. So, yon sa madaling sabi, betrayal of public trust, kidnapping, ano pa ba? Meron pa ako nakita dito yan na, betrayal of public, unprogram, yan. Unprogram appropriation and unconstitutional provision. Ano pa ba? Yan, madami mga minamahal. So, yan po. Pero, bakit naman parang duda kami? Oo. Sa mga minamahal, no? Dito sa nag-endorse na isang contractor. Diba?
Ano yun? You are saving yourself from your own scheme? Ganon ba? Diba? Kaya palang bilis mag-endorse ng impeachment kasi sabit sa anomalya? Ganon ba yun? O, sabi dito sa Impact Leadership. Basa mga hitad. O, sabi dito, mga anak ko, basa. Who is Jet Nisay? Contractor, endorser, first Marcos impeachment. O, sabi dito, House Deputy Minority Leader and Pusong Pinoy. At itong Pusong Pinoy na to, yan no, kita ninyo. O, mahilig silang gumanon. Diba? Makasara. Kahit i-search ninyo yung Pusong Pinoy, puro green. Search nga natin. Sige nga. Ayan o, green. May picture ako nakita magkasama to sila ni Sara Duterte. Dinilit lang ata. Pero ano siya? Kay Sara talaga siya, mga minamahal. Sige nga, Jet Nisay. Sabi dito, may hindi nakalagay dito pero ano to ni Digong Ano bang reference nito? Ay, hindi nilagay. Hindi natin nakita. Pero sinasabi dito mga minamahal, ito ay ni Sara Duterte. Actually, kita nyo naman, Pusong Pinoy. DDS talaga yan. Diba? So, sabi dito, Nisay has previously been implicated by the Independent Commission for Infrastructure in the flood control corruption scandal. Kaya naman pala. Diba? In November 2025, the ICI formally recommended that the Office of the Ombudsman file criminal administrative charges against the 8 lawmakers. So, yun na nga yung binanggit ko kanina, diba? So, ano ba? Sabit na ba yung political career mo? May counter story na. Diba? Kaya pa nag-file dahil gustong iligtas ang kanyang sarili. Kaya pala nalugi na yata ang company niya. Yan yung mga sinasabi. Protector pala. Kaya naman pala. The audacity. Sana madalhin para hindi pa marisa ng buong DPWH. Dapat imbestigahan din. Ikaw ba naman, contractor? Alam nga naman, hindi mo isi-save yung sarili mo. Sige, manood nga tayo ng balita, mga minamahal. Sige, okay. Sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, inendorso ito ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. At para nga sa detalye, may express report si Marian Enriquez. Marian, ano bang grounds ng impeachment complaint na inihain nga laban kay PBBM? Yes, Nikki, pasado alas 9 nga ngayong umaga nang maghain ng impeachment complaint ang abogado si Attorney Andre De Jesus. Kasama niya si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Attorney Jet Nisay na nag-endorso ng reklamo sa Office of the Secretary General. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. May susuporta kaya dito? Tinanggap ito mismo ni Sec. Gen. Sheloy Garafil. Ayon sa reklamo, ilan sa grounds for impeachment na nilatag ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Pinagtaksilan umano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahimpulot nito na isuko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte yan daw. para dalhin sa International Criminal Court at kabiguang ibito ang unprogrammed appropriations sa General Appropriations Bill. Matatandang nag-rule ang Korte Suprema na labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations. Nagkataon din sa reklamo na nag-commit si PBBM ng graft and corruption sa pagbenepisyo sa kickback at ghost projects. Pinunto rin ni Andres na sa impeachment complaint ang pagiging unfit to serve bilang Pangulo ni PBBM. Unfit to serve dahil nagbabangag-bangag daw. PBBM dahil sa issue ng umano'y drug addiction nito. Pinuurin daw ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para... Anyway, yun po. Okay. Pero, wala to. Wala yan, mga minamahal. Hindi yan walang patutunguhan. Diba? Lalo pat tingnan nyo ba naman yung background. Diyos ko pa! Diba? Anyway, yun lamang. It's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments sa mga minamahal kung nagustuhan nyo itong vlog natin. Pahingi lang ako ng comments. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. At sa mga
subscriber natin dyan, mga minamahal, diba? Team Replay, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Ingat, mga kababayan.